Ing dekada 1950, tinutukoy ni Master Bediüzzaman Said Nursi ang panahong ito bilang ang ikatlong Sayyid. Sa panahong ito, ang Risale-i Nur ay binabasa at inilalathala, lalo na sa mga estudyante ng universidad. Ang akdang pinamagatang conference na inihanda ng mga estudyante ng Ankara University ay inilalathala sa panahong ito. Bukod dito, sa panahong ito, ang yumaong kinatawan ng Isparta, Dr. Tahsin Tola, ay nakarating kay yumaong punong ministro Adnan Menderes na may layuning ipalimbag ang Risale-i Nur ng Direktorat ng mga Gawaing Panrelihiyon. Kahit na may utos si Adnan Menderes na ipalimbag ito, hindi ito naging posible. Ang pag-imprenta ng Risale-i Nur ng Direktorat ng mga Gawaing Panrelihiyon ay maaantala hanggang sa mas huling panahon at magiging posible lamang sa termino ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan. Sa kanyang buhay bilang ikatlong Sayyid, ang katangian ng guro sa panahong ito para sa panahong iyon ay nagbigay ng mga palatandaan na siya ay ganap na maghihiwalay sa mundo. Sa liham, kapag tiningnan natin ang kanyang paraan ng pamumuhay, makikita natin na inialay niya ang kanyang sarili ng buo sa pagsasanay ng mga estudyante. Ito ang pinakamahalagang katangian ng ikatlong Sayyid. Lubos akong nagpapasalamat sa pag-imbita sa amin sa ganitong programa. Ang unang beses na narinig ko ang pangalan ni Bediüzzaman ay noong panahon ko sa Imam Hatip School. Siyempre noong panahon iyon, nagkaroon din kami ng pagkakataon na basahin ang kanyang mga gawa. Kasabay ng lahat ng ito habang binabasa si Master Necip Fazıl Kısakürek sa gitna ng mga inusig na relihiyoso ng huling panahon, nakita rin namin ang mga paglapit ng Master tungkol kay Bediüzzaman Said Nursi. Naslatsong kumakalang aspeto tayo nenten siya makalimutan ay ang kanyang matatag na paninindigan laban sa lahat ng matinding pang-aapi, ang kanyang hindi matitinag na paninindigan at hindi kailanman umatras mula rito. Sa tingin ko, siya ay naging huwaran sa ating landas ng buhay din dahil si Bediüzzaman ay hindi umuko o sumuko. Siya ay nanatiling matatag. Makikita rin ito sa kanyang mga sulatin at iba pa.